Magandang gabi mga Lods. Ito po ang inyong Kuya K. Ay muli po tayong naririto upang magbigay na naman ng init at ligaya sa inyong mga damdamin. At mayroon naman po tayong isang kwento na ating ilalahad sa inyo ngayong gabi. At bago po natin simulan yan, ako po ay naghihingi ng inyong konting suporta sa ating munting channel. At salamat din po doon sa 2 subscriber natin. At kahit po tayo ay kukunti pa lang, patuloy pa rin po akong magbibigay sa inyo ng mga kwento at karanasan ng ating mga kaibigan na ibinabahagi nila sa akin at ibabahagi ko rin sa inyo. Kaya bago po tayo tuluyang magpatuloy, kung maaari po sana, wag po nating kalimutan i-like at i-subscribe ang ating munting channel at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod nating i-upload. At maraming salamat po at umpisahan na natin itong kwentong pinadala sa atin. Ito ay nagmula kay Norman ng Luzon. So pakinggan po natin ang kanyang kwento at ating subaybayan ang mga karanasan na ipinapadala sa atin ng ating mga taga-subaybay. So ito na po at ibibigay ko na po yung kwento ng karanasan ni Norman. Magandang gabi Kuya K. Ako si Norman, Tubong Luzon, at ako man ay may natatanging karanasan sa kalibugan at ito ay noong edad 22 pa lang ako. At sa aking kabataan at kapusukan ito nangyari. At narito ang aking kwento. Nagkaroon kami ng party sa aming bahay noon at maraming bisita. Mga dati kong kaklase sa kolehiyo, mga katropa. Ang party ay pag-celebrate ko sa aking pagkapasa sa board exam bilang isang civil engineer. Dahil top number 3 ako sa batch namin, ay ito nga dito sa bahay namin ginanap ang party na inihanda ng mga magulang ko para sa akin. At kasama sa mga bisita ang girlfriend ko na si Alice at ang kaibigan niyang si Tina. Masaya ang party. Inuman, kainan, at kantahan. Madaling araw na nang matapos ito. Kaya tahimik na ang buong bahay. Nang magsiuwi na ang mga bisita, kami na lamang ang naiwan sa bahay. Pero si Tina at ang girlfriend kong si Alice ay tumulong na rin sa akin sa pagliligpit. At nang matapos kami ay sabay na umakyat sa taas ng bahay. At dahil nagpaiwan nga itong si Tina at ang girlfriend ko, ay natapos namin yung mga gawain. At dahil di man kalakihan itong bahay namin, ay sa kwarto ko na pinatuloy ang girlfriend ko at si Tina.
Oh love, dito na kayo ni Tina matulog sa kwarto. Total pareho naman kayong babae. At doon na muna ako sa sopa. Sabi ko sa kanila. Okay lang love, at medyo nahilo na nga kaming dalawa eh. Oo, magpahinga na kayo. May mga gamit ka naman dyan sa kwarto natin. Ikaw na ang bahala sa kaibigan mo. O sige love, ako na ang bahala sa kanya. Ang tugon naman sa akin ni Alice. Ako ay lumabas na ng kwarto. At ang dalawa naman ay tumuloy sa banyo. Dumiritso ako sa sala. At nahiga sa sopa. Pero mainit ang katawan ko. Kaya pumunta na lang ako sa CR. At doon naligo. Bumalik ako sa sopa at naidlip na. Nagising ako ng 3:00 ng umaga. At naalala ko ang cellphone ko at nang tingnan ko ito, lubat na pala at wala ng buhay. May online appointment pa naman ako. Kaya bumangon ako para kunin sa kwarto ang charger. Pagdating ko sa pinto, ay akmang kakatukin ko sana ito nang makarinig ako ng ingay at parang mga ungol. Idiniin ko ang tinga ko sa pinto nang biglang bumukas ito ng konti. Hindi pala nailak ang pintuan. Tinulak ko ito ng konti at dahan-dahan. At dahil maliwanag sa loob, nasilip ko ang pinagmulan ng ingay. Nakita ko ang dalawa. Nakatihaya ang girlfriend ko at si Tina naman ay nakasubsob sa pagitan ng mga hita niya. Naku po, naisahan yata ako. Tomboy pala itong si Tina. At sa nakita ko ay nakadama ako ng galit. Pero kalaunan ay napalitan ito ng init ng aking libog. Dahil nakikita ko si Tomboy na nakatuwad habang kinakain ang hiyas ng girlfriend ko. Magandang katawan at makinis. At siyempre, kita ko ang mapula-pulang labi ng hiyas nito. Nagkaroon ako ng pananabik sa kanya habang ang girlfriend ko naman nakatihaya at pikit matang nilalasap ang sarap ng pagburat sa ni Tomboy sa kanya. Kaya lalo akong nag-init. Tumatayo na si Junior ko. Ang ginawa ko ay naghubad na rin ako at dahan-dahang lumapit sa kanila sa kama. Nang bigla akong mapansin ni Alice, nagulat ito, pati si Tomboy. Akmang magtatakip sana sila ng kumot, pero pinigil ko. At sabay sinyas ng daliri ko na huwag sila mag-ingay. Hindi makagalaw si Tina sa kinaupuan niya habang tinatakpan ng kamay niya ang suso niya at puki niya. Lumapit ako sa girlfriend ko at tinutok sa bunganga niya ang Junior ko na tigas at tayong-tayo at sabay sabi sa kanya, "Love, para di ako magalit, ituloy nyo yan. Isubo mo na ito." Nagulat man si Alice ay pinaunlakan niya ako. Kaya sinubo niya si Junior. Oh, sarap. At sinabihan ko si Tomboy, "Pare, ibuka mo ang hita ni Alice. Ituloy mo yan. Ako nang bahala dito."
Nahiyaman ay napilitan din si Tumboy na ituloy ang ginagawa niya kay Alice. Ungol si Alice habang sinusubo naman yung junior ko, at habang binuburat sa at kinakain naman ni Tumboy ang hiyas niya. At tuloy-tuloy ito sa pagsipsip sa umaagas na katas ni Alice. Sadyang pinaiinit ko sila dahil balak ko talagang pasukan si Tumboy. At kailangang hindi ako mabigo. Nagpalit kami ng posisyon. Ako naman ang kumain sa puday ni Alice. At si Tumboy naman ay nakipaglaplapan kay Alice habang ang isa kong kamay ay nakahimas sa hiyas ni Tumboy. Basang-basa na rin ito, at maya-maya pa pinasok ko ang isa kong daliri sa butas niya. Gustuhin man niyang tumutol ay wala siyang magagawa. Nasarapan na ito at sumasakyod na ang puday ni Tumboy. Maya-maya lang, binuka ko na ang hita ni Tumboy at sinibasib ito. Hindi na siya nakapalag dahil nalibugan na ito habang naghalikan sila ng girlfriend ko. Oh, ungol ni Tumboy. Umaangat ako. Hinawi ko naman ang kay Alice na hita at dahan-dahang ibinaon dito si junior ko. Oh, love, sarap niyan. Tuloy mo. Oh. Habang si Tumboy naman ay nakasuso kay Alice. Habang sinasakyod ko at binabayo ang puki ng girlfriend ko, sinabihan ko si Tumboy, "Paring Tina, tingnan mo kung paano maglabas-masok si Manoy ko. At bibilang kita ng piking titi para magamit mo." Napangiti siya at maya-maya pa nagpalit na naman kami ng posisyon. Pinatihaya ko si Tumboy at si Alice naman nakaupo sa mukha niya upang ipakain ang tahong nito. Sumunod naman si Tina. Habang kinakain ni Tina ang tahong ni Alice, ay kinakain ko na rin ang tahong ni Tumboy. Napaungol na silang dalawa at umaagas na ang katas ni Alice at napakasarap. Oh, pati ang kay Tumboy ay umaagas na rin. Magkasabay na ungol nila at ito na nga ang pagkakataong hinihintay ko. Inangat ko ang mga paa ni Tumboy at dahan-dahang hinagod sa mga labi ng hiyas niya si junior ko. Oh, pare, baka pumasok yan. Huwag kang mag-alala pare, ulo lang, hanggang ulo lang ang ibaon ko. Baka masakit ha. Hindi, ako nang bahala. Tutol man sana at kinakabahan si Tumboy, wala na siyang magagawa. Idiniin ko na ang ulo ni junior ko sa hiyas niya. Napaigtad ito habang kinakain niya pa rin ang tahong ni Alice. Sinimulan kong iatras abanti ang junior ko at basang-basa na ito. Basang-basa na ang puki ni Tina. Oh, ang sikip. Dahil nakabaon na ang kalahati, ay itinudo ko na. Sinagad ko pa. Napaungol si Tumboy. At habang patuloy ko siyang binabayo, ay napatingin ako sa puday niya. Dumugo na ito dahil virgin pa ito. Oh, ang sarap. At dahil masikip ito, pumatong na ako sa kanya. Kumawala na si Alice sa mukha niya. Tumulong na lang si Alice at sabay namin na sinususo ang matambok na dibdib ni Tina. Habang si Tumboy naman ay napayakap na sa akin. Nakatingin sa puday niya
kung saan patuloy na naglabas-masok si junior ko. Oh, oh, pare, ang sarap. Ang sarap niyan. Ganyan pala yan. Oo, ang sabi ni Tumboy. Oo pare, relax ka lang at malapit na tayong dalawa. At muli ko binuhos ko ang lakas ko. Oh, pare, maaabot ko na ang langit. Oo pare, sabay tayo. Oh. At yun nga, sumabog ang napakaraming katas ko sa loob ni Tumboy. Napakasarap pala ng tumboy na ito. At virgin na virgin pa siya. Oh, pare, dahan-dahan na. Wag mo munang bunutin agad. Mahapdi kasi eh. Napangiti si Alice sa narinig niya kay Tumboy. At sabay sabi, "Sweetie, ganyan yan sa umpisa. Sabi ko sa'yo noon pa na masarap ang titi. Sobra. Ayaw mo kasing maniwala eh." Sabi ni Alice sa kanya. Oo nga. Ganito pala. O ano, happy tayong tatlo? Sabi ko sa kanila. Oo love, happy kami. Sorry, di ko sinabi sa'yo na naglalampungan din kami ni Tina. Okay lang love, basta siya. Habang nag-uusap kami, nakadapa pa rin ako kay Tumboy at nakabaon pa si junior ko sa loob niya. O love, ibabad mo lang muna yan sa kanya at maliligo ako. Maganda ako ng merienda natin. Oo love, sige, ako nang bahala dito. At tumuloy si Alice sa banyo at naligo. At muli ko namang hinalikan si Tumboy sa mga labi niya at sinuso ang mga utong nito habang sinisimulan kong iatras abanti ulit ang junior ko sa puday ni Tumboy. At ito nga, bumasa na naman siya. Pare, tama na. Baka di ko kayanin. Sabi lang yun sa akin ni Tumboy. Pero habang binabayo ko siya, damang-dama ko naman ang sarap na pinapalasap niya. Kaya mo yan pare. Yakap ka lang sa akin. Pare, ang sarap na ulit. Sa sinabi niyang yun, ay muli akong nagdiyab. At ginanahan pa ako lalo. Bumilis ng bumilis ang pagbayo ko sa puday ni Tumboy. Pare, malapit na ako. Sabay tayo uli. Sige pare, sabay tayo. Ang sagot naman niya sa akin. Pare, ito na, parating na ako. Ang sarap ng tumboy na ito. Na nakaanim pa akong putok sa loob niya. Pare, dito ka lang muna ha. Magpakasarap muna tayo dun tatlo. Sabi ko naman sa kanya habang hinihingal pa ako. Pare, baka mabuntis ako. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. At napanatag naman ang loob ni Tumboy. At maya-maya pa, binunot ko na ang junior ko. Napakabilis ng pangyayari. Nakadalawa ako agad sa kanya. O sige pare, halika, maligo na tayo. Sabayan natin si Alice. Kaya bumangon na kaming dalawa. At yun nga, naligo kaming sabay. At pagkatapos kumain, ay natulog na kaming tatlo. At nakagitna ako sa kanilang dalawa. Ang sarap ng feeling. Mula noon kuya, ay nagpatuloy kami sa aming pagpapaligaya. Kahit napakabilis ng pangyayari na yun,
Inagapan ko na talaga. Baka kasi magbago yung isip ng tumboy habang nakahiga. Hindi ko pa magawa. Kaya ngayon, ang nangyari, hanggang sa kasalukuyan, ay kami pa rin tatlo ang nagsasama. At ang good news ko lang, sabay na nabuntis ko ang dalawa. At kasalukuyan nga, ay magkakasama pa rin kaming tatlo. At may anak na ako sa kanila na tig-iisa. Magkasama na kami sa isang bubong. At parehas kaming tatlong nagtatrabaho. Nilibin ko na lang silang dalawa kaysa mapunta pa sa iba. At okay naman yung samahan namin. At tuwing gabi nga, lagi kami masayang tatlo. At paulit-ulit hanggang lumipas ang ilang taon. Sa ngayon, kami pa rin tatlo ang nagsasama. 28 years old na ako. At ang good news na uli, buntis na naman silang dalawa. At isang buwan lang yung pagitan ngayon. Kaya Kuya K, ang sarap pala ng ganun. Dalawa, hindi ko akalain yan. Pero ito talaga ang nangyari. Kaya ngayon, ang masasabi ko lang, ang sarap ng naka-trisome. Kaya kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, maraming salamat po sa inyong pagbigay ng buhay sa aking karanasan. Magandang gabi sa iyo, Kuya K. Ito nga pala si Norman ng Luzon. Thank you very much. Wow naman, Norman. Ang tindi mo rin. Dala-dalawa pa ang tinira mo. At katulad ng mga naunang karanasan, naka-virgin ka rin. At isa pang tomboy. Ang swerte mo. Naturuan mo siya ngayon naging babae. So, yun po yung kwento ni Norman, mga lods. Ibang-iba. At mapalad nga talaga siya. Swerte niya talaga yun eh. Kaya dahil swerte niya, binabati ko siya. At saka, kung sino rin yung may karanasan dyan, ay pwede rin po kayong magpadala at ibibigyan natin ng buhay yan. I-comment nyo lang dyan at ako na ang bahala. At bago po tayo magtatapos, kung gusto nyo po yung mga ganitong kwento, ay huwag po ninyong kalimutan i-subscribe at i-like at pakihit na rin po yung notification bell. Huwag po tayong mahiya para po masuportaran natin ang ating munting channel at lalo pa tayong madagdagan at dumami at dadami pa ang ating mga kwento at karanasan na maibabahagi sa inyo sa susunod pang mga gabi. Ito ang inyong Kuya K ay nagsasabing magandang gabi and thank you.